Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Sa araw na ito, naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso't isipan para po sa pag-receive ng kanyang makapangyarihan at banal na salita. So tayo po ngayon ay nasa panibagong series natin. Ngayong buwan ng October, it is entitled Still Amazing. So ito po yung But Wait, There's More. Alam niyo po, yung But Wait, There's More, ito po yung pinauso ng isang legendary na pitchman na si Ron Popeil. Siya po yung father ng tinatawag na infomercial. Ito pong infomercial na ito po yung program na isang mahabang commercial. So madalas siya yung isa sa pinakamagaling pagdating sa ganitong klaseng larangan, pagdating sa sales. Itong taong ito, kaya ito yung madalas niyang pitch, ito yung madalas niyang sinasabi, but wait, there's more. So, ibig sabihin, may mga susunod pa, bukod sa magandang mga binanggit niya, may mga susunod pa siyang mga magagandang mga offers sa kanyang mga tagapanood. So, alam niyo po, ganito din pagdating sa ating pananampalataya, pagdating sa ating buhay. Always remember that if you're not dead, God's not done, and the best is still ahead. Hanggat hindi pa tayo patay, hindi pa tapos ang Panginoon sa ginagawa niya sa ating buhay dito sa mundong ito or yung sa mga surprises ng Panginoon sa ating buhay. So ito po yung pag-uusapan natin sa buong buwan ng October. Still amazing. So habang may buhay pang isang tao, kahit na punong-puno siya ng mga pagsubok, lumbay sa kanyang buhay, huwag mong tatapusin ng isang bagay na hindi pa tapos because it ain't over until it's over. At minsan yung akala mong katapusan mo na, yun pala ay simula pa lamang ng mga magagandang bagay sa iyong buhay. Still amazing, but wait, there's more. So dito po sa unang tatlong topic natin, dito sa buwan na ito, kukuhain po natin ito sa Genesis chapter 13, verses 14 hanggang 18. So today, yung first topic natin, ay pag-uusapan natin dito is about the characteristics of a victorious vision. Characteristics of a victorious vision. So next week naman po pag-uusapan natin how to claim your vision. At next week naman po pag-uusapan natin how to conquer your vision. So ngayon po pag-uusapan natin itong Genesis chapter 13 verses 14 hanggang 18. Next week verse 17. Sa next week, verse 18 naman po, yung pag-uusapan natin. And I believe na sa ating pagdinig dito, babaguhin ng Panginoon ang ating buhay. Makikita natin yung mga magagandang surprises ng Panginoon sa ating buhay at pwede pang mangyari sa ating buhay. Kaya lang dapat may tamang pangitain tayo sa buhay. Kasi kung mababasa natin, ang ganda nito yung Genesis chapter 13, here in this passage, we can see a vague vision and a victorious vision. Isang vague na vision kasi hindi lahat ng pangitain okay, may vague na tinatawag na vision. Mamaya papaliwanag ko po iyon. At dito naman mapapansin natin ang victorious vision dito sa ating topic ngayon. So let's get started. I want you to open your Bible with me in Genesis chapter 13, verses 14 hanggang 16. By the way, before natin babasahin yan, ipapakita ko po muna ito, di ba yung sinabi natin noong nakaraan na wait, there's more. Paano nangyari yon? Kung babalikan natin, itong aatras lang tayo ng kaunti in verses 1 hanggang 2, basahin ko po muna ito sa Tagalog. Mula sa Ehipto, si Abraham ay naglakbay na pahilaga papuntang Negeb. Kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot. Dala ang lahat niyang ari-arian. Tignan niyo po yung verse 2. Mayaman na noon si Abraham. Marami na ang kanyang mga tupa, kambing, baka, at marami na rin siyang mga natipong ginto at pilak. So mapapansin natin dito na pinagpala na noon si Abraham. Mayaman na noon si Abraham. Kaya lang, but wait, there's more. So yung akala natin na parang di ko na kaya, parang last na yata na blessing ito, o kaya parang, okay na ako dito, teka lang, wait, there's more. If you're not dead, God's not done, and the best is still ahead.
So dito ngayon, sinabi natin, verse 2, mayaman na noon si Abraham, marami na ang kanyang mga tupa, kambing, baka, at marami na rin siyang natipong ginto at pilak. Pero, gusto pa siyang pagpalain ni Lord eh. Minsan may mga tao no, gusto ka pang i-bless ng Panginoon, kaya lang parang ayaw mo na. Na minsan parang napaka-humble tingnan, pero sa totoo, makasarili ang tawag doon. Bakit? Kasi kapag bless ka, mas marami ka mapagpapalang tao. Mas marami pa tayong maitutulong. Mas marami pa tayong magagawa. But wait, there's more. Genesis chapter 13, verses 14 hanggang 16. Tingnan po natin ito. After Lot left, the Lord said to Abram, look around you. Look north, south, east, west. All this land that you see, I will give to you and your people who live after you. Nakita niyo po yan? All this land that you see, I will give to you and your people who live after you. This will be your land forever. 16, I will make your people so many that they will be like the dust of the earth. If people could count all the particles of dust on earth, they could count your people. So napaka-importante po ng statement dito ng ating Panginoon kay Abraham pa back then. After Lot left, the Lord said to Abraham, look around you, look north, south, east, and west. All this land that you see, I give to you vision. Because vision is a clear mental picture of a desired greater future. Malalaman mo na ito ay pangitain. It is a clear mental picture of a desired greater future. Mamaya po makikita natin lalo ito ng mas malinaw. Alam niyo po, sinabi ni Helen Keller, the only thing worse than being blind. By the way, isang philosopher, isang teacher na bulag ito, yung nagsasalita. Sabi niya po, the only thing worse than being blind is having sight, but no vision. The only thing worse than being blind is having sight, but no vision. Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. Kaya nga, the greatest tragedy of man is to have sight, but doesn't have vision. So join me in our message today. First installment natin, entitled Victorious Vision. Victorious Vision, sa Tagalog, tinging tagumpay. Meron tayong tinatawag ng ngiting tagumpay. Pero may tinatawag tayong tinging tagumpay. Ito yung mga katangian ng matagumpay na pangitain. Ano itong katangian na ito ng isang matagumpay na pangitain? Ulitin ko, may tinatawag tayong vague vision at may tinatawag tayong victorious vision. Isang maling paningin, ipapahamak ka. Marami nang pinagpala nung tama ang kanyang tiningnan, pero marami na ang nasira ang buhay nung mali ang kanyang tiningnan. So hindi porket may vision, ito ay matagumpay na. Kaya yung pag-uusapan natin ngayon, para malaman mo hindi matagumpay, kailangan malaman mo kung ano yung isang matagumpay na pangitain para nang sa gayon mas maging maingat tayo pagdating sa ating pangitain. Now, let's look at the characteristics of a victorious vision. Ano yung tinging tagumpay na sinasabi natin? Ano yung mga katangian ng isang matagumpay na pangitain? Number 1, in verse 14, after Lot left, the Lord said to Abram, look around you, look north, south, east, west. First is God-given vision. Unang katangian pa lang ng isang matagumpay na pangitain, ito ay God-given vision. After Lot left, the Lord said to Abraham, si Lord na nagpakita sa kanya, look around you. Look north, south, east, and west. So it must be a God-given vision. Again, ang vision po, ang pinaka-ultimate definition nito, lalo na sa mga mananampalataya, vision is a clear mental picture of a desired greater future given by God. So hindi dapat mawawala, sabi ng mga experts, itong sa dulo. Vision is a clear mental picture of a desired greater future given by God.
Kasi malaki ang kinalaman kapag hindi galing ito sa ating Panginoon. It is vague vision. Masusunugan lahat ng ito kapag hindi galing sa Panginoon. So first, dalawang bagay ang gusto kong makita natin na napaka-importante dito. First, pansinin natin ito after Lot left. Pansinin niyo po? After Lot left. Kinakailangan may mga bagay muna na matapos para may mag-umpisang maganda. Tingnan niyo po, after Lot left, the Lord said to Abram, kailangan meron mo nang mawala para may maibigay si Lord. At alam niyo po, nakita ko po ito sa maraming organization, whether churches, whether sa iba't ibang mga negosyo, ng mga mananampalataya, minsan may tatanggalin muna ang Panginoon bago niya ibigay yung malaking vision na yon sa isang organization at sa isang tao. Pansinin po natin yung pangyayaring ito. Atras ulit tayo ng bahagya. Verses 5 hanggang 9. Now Lot, who was moving about with, tignan niyo po Now Lot, who was moving about with Abram, also had flocks and herds and tents. But the land could not support them while they stayed together. For their possessions were so great that they were not able to stay together. Tignan niyo po yung 7. And quarreling arose between Abram's herders and Lot's. The Canaanites and the Perizzites were also living in the land at the time. Ito na, 8. So Abram said to Lot, let's not have any quarreling between you and me, or between your herders and mine, for we are close relatives. It is not, sabi niya dito, is not the whole land before you? Let's part company. Or you go, if you go to the left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left. Napansin natin, nagpaubaya na dito si Abraham dahil nagkakagulo na nga sila dahil lumalaki na yung kanilang mga ari-arian. Sabi niya, hindi pwedeng mag-aaway tayo. Dito lalo na close tayo After Lot left, makinig ka maigi dito, may mga mabubuting tao, hindi masamang tao ito si Lot, but may mabuting tao, pero mali para sa'yo. May mga mabuting tao, pero mali para sa'yo. May mga mabubuting tao, pero maling mga tao para sa'yo. At may mga maling tao sa buhay mo na hindi naman masasamang tao. Mali lang sila. Hindi mo sila pwedeng makasama. Or sa umpisa, nung lumalaki yung kanilang mga ari-arian, napansin natin, who was moving about with Abraham, si Lot. Sumasama siya na sumasama kay Abraham, pero natututo siya, pamangkin ito ni Abraham, di lumago na siya ng lumago, kaya lang nagkakagulo na. Sabi ni Abraham, hindi pwede itong ginagawa natin. Hindi tayo pwede mag-away. Before we are close relatives. O ngayon, paubaya siya, kung ano yung makita mo, sa'yo na yun. Doon ka pumunta. Yung matitira sa akin, biruin mo. Napakataas ng security nitong taong ito. Napakataas ng security niya. Na kung saan man siya mapadpad, pagpapalain siya ng Panginoon. Kaya sabi sa verse 5 sa Tagalog, si Lot na laging kasama ni Abram. Saan man siya pumunta, ay may sarili ring mga hayop at mga tolda. At dahil marami na ang mga hayop nila at iba pang mga ari-arian, sila ay maaaring manirahan sa isang lugar. Ang pastulan ay hindi magkasya sa kanila dahil dito nag-aaway-away ang mga tagapagbantay ng mga hayop nila. Sinabi dito, kaya sinabi ni Abraham kay Lot, tayo at ang mga tauhan natin ay hindi dapat mag-away dahil magkamag-anak tayo. At mabuti pa, mag-iwalay na lang tayo dahil marami pang lugar na maaaring lipatan. Ikaw ang mamili kung aling bahagi ng lupain ang pipiliin mo. Kung kakaliwa ka, kakanan ako. Kung kakanan ka, kakaliwa ako. Remember this, that good things begin when bad things end. Good things begin when bad things end. Kaya napansin mo, mayroon verse sa Book of Ezekiel chapter 12 verse 2. Sinabi doon kay Ezekiel, Son of man, you are living
among a rebellious people. They have eyes to see, but do not see. Meron silang mata, pero hindi sila makatingin. Hindi sila tumitingin. So good things begin when bad things end. Kinakailangan may mawala para may maibigay ang ating Panginoon. At minsan ganito ang ginagawa ng ating Panginoon. After Lot left, tignan niyo susunod. Second, the Lord said. Saka nagsalita ang Panginoon nung wala na si Lot. The Lord said. Kaya make it sure na galing kay Lord ang vision. Importante sa vision ang the Lord said. Napaka-importante nito. Bigyan ko na kayo ng hint. Yung vague vision, ito yung vision na galing kay Lot. Yung pangitain niya, out of emotion. Out of mere human vision. Kaya siya pinapili ni Abraham. Sana nanalangin muna siya, no? Kaya usap niya ang Panginoon. But the Lord said, after Lot left, the Lord said. So Lot looked in natural way, but Abraham looked in a supernatural way. Iba kasi kung ikaw lang ang tumingin. Pero iba rin yung si Lord ang nagpatingin sa'yo. Marami pong mga tao nagsuggest sa akin dati, ito magandang gawin mo, ito magandang gawin mo. Human yun eh. Pero napaka-importante pag si Lord na nagsabi, look from the place where you stand to the north, to the east, to the west. Sinabi ng Panginoon, importante yung Lord said na to. Ito, tignan nyo. Ang kagandahan pa dito, sinabi ng Panginoon, look from the place where you stand, to the north, to the south, to the east, and to the west. Most probably, sinabi ng mga experts, ng mga scholars, na siya ay nasa Mount Ephraim, between Bethel and Ai. So dito sa pwestong ito ni Abraham, may maganda siyang view pagdating dun sa land na pinakita sa kanya ng Panginoon. Minsan idadala ka ni Lord sa isang mataas na lugar para mas malawak ang makita mo. Mas malawak kaysa present na situation mo. Naalala ko po, nung ako po ay nag-live sa church noon, ilang araw lang naman. At pumunta po kami sa iba't ibang mga gawain dun sa ibang bansa para makita din yung ginagawa ng Panginoon sa iba. So kinakailangan wag kang na-stuck eh. Sa isang lugar, baka may mas malaki pang bagay na pwedeng mangyari. At doon makakakita ka eh ng, bihira, kaya din gawin ito ng Panginoon dito sa Pilipinas. Kaya din gawin ito ng Panginoon. Kaya, this year po ulit, gagawin po ulit namin yon. Para sa panibagong, mas malawak na gawain. Kaya kinakailangan aangat ka eh, para mas makita mo yung mas magandang view. Kasi baka mas stuck tayo dito na, eto na lang tayo, eto na lang ako ang pwedeng mangyari sa aking buhay. Sabi ni Aristotle, the soul never thinks without a picture. The soul never thinks without a picture. Kapag wala na itong God-given vision na ito, hindi na tayo mag-iisip eh. May stuck na lang tayo sa isang sitwasyon. Yung mindset natin, nakulong na lang tayo sa ganong sitwasyon. Kaya nga ang Panginoon, sinabi sa kanya, after Lot left, the Lord said to Abraham, look around you. Look north, south, east, and west. Pag na-stuck ka na lang dyan, hindi... Ganda-ganda, dami pang bagay, oh. Sa north, sinabi niyang ganon. Sa south, sa east, sa west, ang dami pang pwedeng makonquer. Ang dami pang pwedeng mangyari. So first characteristic ng isang victorious na vision, ito ay God-given vision. Pangalawa, in verse 15, all this land that you see, ito ang ganda nito, I will give to you and your people who live after you. This will be your land forever. Pangalawang katangian ng isang matagumpay na pangitain, ito ay faith-driven vision. Una, ito ay God-given. Pangalawa, ito ay faith-driven. So it must be a faith-driven vision. Kasi nga ang vision, di ba? It is a clear mental picture of a desired greater future.
given by God. So, mas maganda kaysa dati. Ibig sabihin, hindi ka nakulong dun sa dating ginagawa o sa dating sitwasyon. Malalaman mo na wala ng vision ng isang tao pag nakakulong na lang siya sa ganung bagay. Masyado na nagpi-play safe. Ayaw siguro ng conflict, ayaw ng mga ganitong, ayaw ng pagod, ayaw mahirapan. Kaya lang, wala na mangyayari. Sayang, ang dami pa sanang pwedeng mangyari sa kanyang buhay. But malalaman natin na ito ay victorious vision kapag ito ay faith-driven. Why? First, because vision expands. All this land that you see, I will give to you. Sabi dito, I will give you all the land that you can see. Sabi sa Easy English Version, I will give you all the land that you can see. Vision expands. Remember this principle, kung hanggang saan lang ang kaya mong tingnan, yun lang ang mapapasayo. Kung hanggang saan lang ang kaya mong tingnan, yun lang ang mapapasayo. Halimbawa, ang nakikita mo hanggang dito lang, hindi ka na pupunta dun kasi ito lang naman nakikita mo. Kung hanggang saan lang ang kaya mong tingnan, hindi ka nalalagpas dun Matatakot ka nang pumunta kasi hindi mo siya nakikita. Mahirap pumunta sa isang lugar na hindi mo nakikita. So, ganun din pagdating sa pangitain. Kung ano lang ang natatanaw mo, yun lang ang ibibigay ni Lord sa'yo. May kakayahan ang vision na mag-expand ng buhay natin. May kakayahan ang vision na mag-cause ng expansion sa buhay ng isang tao. Now, the question is, do you have a vision? Ano yung nakikita mo? So, dapat magle-level up, umangat ka, lawakan mo ang iyong paningin. Again, kung saan lang ang kaya mong tingnan, yun lang ang mapapasayo. Yun lang ang pupuntahan mo. Kapag ang isang pamilya, ang isang organization, ang isang tao ay limited ang kanyang vision, kung hanggang saan lang, di dun lang. Kaya maraming hindi nakausad. Marami pa sana maganda pwede niyang, marami pang mga bagay na pwedeng mangyari sa kanyang buhay. Kaya lang, wala siyang faith-driven na vision. Faith-driven vision. Second, vision that just expand. It also, listen to this, extends. Verse 15, ang lahat ng lupain na maaabot ng paningin mo ay ibibigay ko sa iyo. Ito, tignan niyo sa kasunod, at sa mga lahi mo, at magiging inyo ito magpakailanman. Napaka-importante ng faith-driven na vision. Why? Because vision expands and vision extends. Biruin mo, ikaw lang ang tumingin, ikaw lang ang nagkaroon ng vision, dawit ang angkan mo. Pag nagtagumpay ka, dawit pamilya mo Kaya nga ang isang nanay, ang isang tatay, ang isang leader na walang pangitain, dawit din ang kanyang pamilya. Dawit ang kanilang kumpanya, dawit ang kanilang bansa. Vision not just expands, it also extends. Kaya napansin mo yung mga visionary ng mga leaders ngayon, inaani ng mga anak nila at mga apo nila yung vision ng kanilang lolo. Hindi, ayaw namin bilhin yan lupang yan, masyadong madamo. O ngayon, puro building na. Isa inyo yan dati. Hindi nakita yung opportunity. Kasi may adversity. Hindi nakita. Ngayon, napapakinabangan nila ng salinlahi ng taong ito. Hindi na lang yung may pangitain dati, napapakinabangan siya ng kanyang mga anak, ng mga apo, ng mga kaapu-apuhan niya. Lahat ng lupain na maabot ng paningin mo ay ibibigay ko sa iyo at sa lahi mo. At magiging iyo ito magpakailanman. Mga tatay, nanay, leader, have a faith-driven vision. Kasi hindi lang ikaw ang makikinabang nito, pati salinlahi mo. Kawawa naman ang isang bayan, kawawa naman ang isang bansa, ang isang kumpanya. Mga pastors, kawawa ang church kapag wala tayong faith-driven vision. Vision expands, vision
extend. Ang vision ay nakakapagpasagana ng buhay. Ang vision ay nakakapagpalago. Ang vision ay nakakapagbago. Kaya nga sabi ni Joseph Edward Murphy, we go where our vision is. We go where our vision is. Kung saan yung vision mo, kahit mahirap yan. Kapag may faith-driven vision ka, pupuntahan mo siya eh. Kasi may pangitain. Hanggat nakikita mo, napansin mo kapag alam mo yung isang bagay. Sino sa inyo bumiyahe ka noong nakaraan kasi nakita mo sa social media, maganda tong lugar na ito, mamaya nandun ka na. Mamaya nag-travel ka na sa ganung lugar. Ito maganda tong kainan na to, mamaya nandun ka na. We go where our vision is. Nung nakita niya yon, di dun siya pumunta. Remember this, if you can see it, you can have it. If you can see it, you can have it. Sabi ni Michelangelo, the greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it. Ang greatest danger daw para sa karamihan ng mga tao, hindi dahil sa napakataas ng kanyang vision, ng kanyang gusto, ng kanyang pangarap, tapos na-miss niya. Hindi daw yun yung pinakamatinding danger. Kundi napakaliit ng pangitain, tapos nakuha mo yun. Tapos natili ka na lang doon. Pero may maganda pa pala na mararating sana. Tandaan natin, hindi lang sky's the limit. Vision is the limit. Vision is the limit. So pangalawa na katangian ng isang matagumpay na pangitain, ito ay faith-driven vision. Because vision expands and vision extends. Balang araw, pasasalamatan mo na lang, buti na lang. Buti na lang, sumunod ako sa pangitain na to. Sasabihin ng mga tao, balang araw, buti na lang may leader kami na kung saan may vision. Sasabihin ng mga anak mo, balang araw, buti na lang yung tatay ko, saka yung nanay ko, may faith-driven vision. Yung mga bagay na mayroon kami ngayon, dahil ito sa pangitain ng mga nauna sa amin eh. It must be a faith-driven vision. Last but not the least, in verse 16, tingnan nyo po, I will make your descendants become very many, like the dust of the ground. People will not be able to count them all. Pangatlong katangian ng isang matagumpay na pangitain. Ito yung tinging tagumpay. Ano ito? Ito ay life-changing vision. So it must be a life-changing vision. Again, vision is a clear mental picture of a desired greater future given by God. Given by God. So dapat ito ay bumabago ng buhay. So kapag yung pangitain, wala naman pagbabago mangyayari sa atin, ay pambihira. Hindi victorious na vision yon. Pabalik ka lang. O kaya baka walang mangyari sa atin. Napoleon Hill once said, cherish your visions and your dreams, as they are the children of your soul, the blueprints of your ultimate achievements. So cherish your vision and dreams. Why? Ito daw yung children ng soul natin. The blueprints of your ultimate achievements. Napansin niyo po yung blueprint? Di ba makikita natin yung plano? Pag gagawa tayo ng bahay, makikita natin yung blueprint. Kahit wala pa yan pero nadadala ka nung drawing na yon. Nadadala ka ng clear mental picture. Vision. Nadadala ka ng, kasi kaya mo nga gagawin nyo, mas maganda sa dati mong bahay o kaya wala kang bahay dati. Nung makita mo yung blueprint na yon, sinusundan mo siya kasi alam mo, dito mababago yung kalagayan mo sa buhay. Nagsawa ka na walang bahay, o hindi maayos yung tahanan, yung tinitirhan. Nung makita mo yung blueprint na yon, nadadala ka eh. Cherish your visions and your dreams as they are the children of your soul, the blueprint of your ultimate achievement. Ito ay life-changing vision. First, vision changes yourself.
Ang vision, nakakapagpabago yan sa buhay natin, sa sarili natin. Tignan niyo po yung 16. I will make your descendants become very many. Ano na bago dito? Tandaan natin. Abram, hindi lang siya matanda at this time. Siya rin ay childless. Nung panahon na yon, malaki ang kinalaman ng mas maraming anak, mas matagumpay. Sa kanila dati, parang hindi ka pinagpala kapag wala kang anak. Ngayon, parang sumpa na kapag mas maraming anak. Dahil walang pangkain o kaya pambuhay, pero hindi naman totoo yun. Hindi naman totoo yun. But dati kasi, go and multiply, sabi ni Lord. Ngayon, hindi na go and make disciple. Nag-multiply ka nga ng mga anak mo, sa impyerno naman mapupunta. Wala rin. Kaya nga itong pa-end ng kasaysayan ng mundo, napaka-importante yung pagdami pa rin, napaka-importante pa rin na na-share natin yung ating vision sa mga tao para nagsagayon, sila ay nagkakaroon ng matinding pagbabago sa buhay at magkaroon sila ng ultimate success sa buhay. But dito mapapansin natin, nung panahon nila, kumbaga, ito, makinig ka maigi, from zero to many. Si Abraham. Imagine niyo na lang, ano nararamdaman ni Abraham nung panahon na ito? Ang yaman ko nga. Sino magmamana ng lahat ng ito? Sino makikinabang na lahat kong ari-arian? Pwedeng talikuran, lait-laitin. So pwede ka palang mayaman pero may inferiority ka. Dahil may kulang sa buhay mo, pero yung vision na ito, binago at babaguhin yung buhay ni Abraham, yung kanyang sarili. I will make your descendants become very many. Ang vision, babaguhin nito yung sarili mo. Yung mababang paningin mo sa sarili. Yung ikaw na wala. I will make your descendants become very many. So vision changes yourself. Nakakapagbabago ang vision. Naalala ko yung Wright brothers, si Orville saka si Wilbur Wright. Ang tawag sa kanila, di ba, the Wright brothers. Yung kanilang tatay ay isang bishop. Sa bahay nga nila, maraming libraries. Yung nanay niya, matinding mathematician. May kapatid sila aral. Itong magkapatid na ito, sa isang edukadong pamilya, sila lang ang walang tinapos. Hindi tumapos. Walang diploma na nakuha. Kita mo? Di siyempre, bishop yung tatay. Aral, edukado yung pamilya, tapos itong dalawang magkapatid na ito. Sila pa ang walang diploma. Napansin mo, kumusta na lang yung panlalait na gagawin sa tatay, sa pamilya. Di lalo sa magkapatid na ito. Pero alam nyo ba, nangarap ang magkapatid na balang araw lilipad ang mga tao. Tapos sinabi ng kanilang mga ka-churchmate, sinabi ng kanilang mga karelihiyon, sabi niyang gano'n, lalo ng mga church leaders at that time, pati nga pamilya Sabi nga doon, blasphemy yan, angel lang ang lumilipad. Tinuloy na magkapatid ang kanilang pangarap, ang kanilang nakita na balang araw lilipad ang mga tao katulad ng mga ibon na ito. Isa sa mga model na ginawa nila, yung ibon. Balang araw, hindi lang ibon ang lilipad dyan, tao na rin. Sabi niyang ganon. Maraming mga trials na ginawa. But if I'm not mistaken, in 1903, ito yung isa sa pinakamatagumpay na paglipad nila. Sila nga ipinersecute pati sa France, sa Europe. Sinabi nila, totoo ba yan? Di totoo yan. Wala pa naman video dati. Sabi pa nga dun sa newspaper, dun sa Europe, although taga-US ito mga ito, sabi nila kasi nag-uunahan sila sa pag-imbento ng eroplano Sabi nila, flyer or liar. Matindi persecution. Loob at labas, they were persecuted. But nung mangyari ang lahat ng ito, na i-document ang lahat ng ito, binago nito ang buhay nila. Vision changes yourself. Isang civil right na leader, Reverend Dr. Martin Luther King Jr. Nagkaroon po siya ng isang matinding speech. Sa napakalaking crowd, nasa 200,000 na crowd sa Lincoln Memorial sa Washington, D.C. Itong speech na ito, 100 years after pinirmahan ni President Lincoln, yung pagkapantay-pantay ng black and white.
ng mga Amerikano, pero wala nangyari. Pwede palang pirmado lang, pero walang nangyari. At itong preaching na ito, itong speech na ito, ang isa sa tumatak sa kasaysayan. Isa sa mga nag-strike sa akin na hanggang ngayon, kahit nakapikit ako, di ko makakalimutan ito. Itong sinabi niya, I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Hindi sila ginajudge na walang mangyayari sa buhay nila dahil negro sila. Hindi sila i-judge na kung saan masasamang tao itong mga ito dahil may itim sila. In fact, maraming mga simbahan hindi tinatanggap ang mga black dati. Ang tingin sa kanila parang basura. Wala naman sinabi na nakadepende sa kulay ang pagiging masama at mabuti ang isang tao. But sinabi niya, I have a dream that one day my 4 little children will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream, saad niya pa, that one day, right here, right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little boys and little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream. I have a dream. Vision changes yourself. Kapatid, ano nakikita mo na magandang pwede pang mangyari sa buhay mo? Ano yung mga nakikita mo sa pamilya mo, sa bayan mo, sa church mo? Ano yun na makikita mo na magiging ikaw 1 week from now, a month from now, a year from now, 5 years from now, 10 years from now? May nakikita ka pa ba na pagbabago sa iyong buhay? Sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan mo. Dr. Miles Monroe once said, vision is your anchor in the wind of adversity. Vision is your anchor in the wind of adversity. Kahit na ikaw ay binabagyo, hinahangin, nagkakaroon ng matinding pagsubok, vision yung kakapit sa'yo, magpapakapit sa'yo para manatili ka. Kasi may pangarap ka pa eh. Alam mo, may pwede pang magandang mangyari sa buhay mo. So vision changes yourself. Second, vision changes your situation. Tingnan niyo po, 16. I will make your descendants become very many. Like the dust of the ground, people will not be able to count them all. Vision changes your situation like the dust of the ground. People will not be able to count them all from inferior to superior. Dati wala siya. Wala siyang anak, wala siyang masasabing kanya. Kaya lang, mamaya-maya niya sabi niyang gano'n, pupunuin ko yan. Kung hindi mabilang yung mga buhangin. Ganyan din ang ibibigay ko sa iyo. So napansin natin yung inferiority niya, nagkaroon pa ng superiority. Pararamihin ko ang lahi mo na kasindami ng buhangin sa mundo. Ang buhangin ay hindi kayang bilangin. Kaya ang mga lahi mo ay hindi rin mabibilang. Vision changes your situation. Maraming mga tao nagkaroon lang ng pangitain. Bago yung buhay nila at nabago yung sitwasyon nila. Sinabi ni John Sculley, former CEO ng Pepsi and Apple Computer, the future belongs to those who see possibilities before they become obvious. The future belongs to those who see possibilities before they become obvious. Ang future daw ay para lamang sa mga tao na nakikita nila yung possibility ng isang bagay bago ito magkatotoo. Sinabi ni Bill Gates, when Paul Allen and I started Microsoft over 30 years ago, we had big dreams about software. Sabi niya ganon. When Paul Allen and I started Microsoft over 30 years ago, we had big dreams about software. Alas walang-wala, hindi naman ganun kakilala. Pero alam mo, nabago ang buhay nila, sitwasyon nila, at ang mundo na kanilang ginagalawan. It must be a life-changing vision. Ka matatakot. At ito yung pangarapin natin, isang pangitain na babago sa buhay natin, sa buhay ng ibang tao, at sa mundo na ating ginagalawan. Eric Thomas,
once said, although my circumstances was homeless, halupit, my vision wasn't. Although my circumstances was homeless, my vision wasn't. Kahit na homeless yung kanyang sitwasyon, pero vision, hindi. Maybe some of you right now, kapos. Yun ang realidad eh. Pero still, may vision ka. Maybe yung sitwasyon mo ngayon, walang-wala, napakahirap na sitwasyon, o parang walang kapag-asa sa mata ng mga tao. Sa mata nga ng tao, wala ka ng pag-asa, sa mata mo pa, wala ka pa rin pag-asa. Ano na mangyayari? Although my circumstances was homeless, my vision wasn't. Kaya nga kahit ganito ka lang, kahit ganito yung sitwasyon mo, hanggat may pangitain ka, mababago buhay mo. Babago ito ng buhay ng pamilya mo. Babago ito ng buhay ng mga tao sa paligid mo. Kaya nga, ang pananampalataya kasi, hindi lang ito yung mga bagay na nakikita ng pangkaraniwang mata. Ito ay nakikita ng isang taong may pangitain. Ano yung mga bagay na kung saan kapos ka, na wala ka, na hindi mo pa nararating? Although my circumstances was homeless, my vision wasn't. Although yung circumstances mo, parang ikaw yung kawawa, pero sana yung pangitain mo hindi. Kawawa ka na nga sa mata ng mga tao, sa mata mo pa, mukha kang kawawa. Kawawa ka na nga sa mata ng mga tao eh. Pamilya mo, kaawa-awa na. Yung mata mo, hindi pa kahanga-hanga. Pwedeng kaawa-awa yung sitwasyon natin, pero ang tanong, kumusta yung paningin mo? Kaawa-awa rin ba? O kahanga-hanga? Hanggat may maayos kang pangitain, na alam mong babago, maniwala ka. Pwede ba mabago ang buhay mo? So ano ang katangian ng matagumpay na pangitain? 3 characteristics of a victorious vision. Number 1, it is a God-given vision. After Lot left, the Lord said. Second, faith-driven vision. Because vision expands and vision extends. Pangatlo, life-changing vision. Vision changes yourself. Vision changes your situation. And I will end with this. Ito yung sinasabi ko kanina. Tumingin din naman si Lot, kaya lang yung sa kanya, vague vision. It is not a victorious vision. Tignan nyo po, basahin ko sa Tagalog. 10 hanggang 13. Tumanaw si Lot sa paligid at nakita niya na ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, katulad ng lugar ng Eden at ng lupain ng Ehipto. Kung pangkaraniwang pangitain, di ba pinapila siya ni Abraham? Kung saan ka gustong pumunta, ano yung nakikita mo, puntahan mo doon. Ano yung gusto mo, doon ako sa kabila. Yun yung sayo. Siyempre, human wisdom, human vision. Tumanaw si Lot. Nakita niya yung kapatagan ng Jordan sa Zoar. Sagana sa tubig. Tulad ng Eden at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito. Ito, tignan nyo. Nung hindi pa nililipol ng Panginoon ang Sodom at Gomorrah. Tignan nyo, tuloy ko lang, 11. Kaya pinili ni Lot ang buong kapatagan ng Jordan at silangan. Kasi yun yung maganda eh. Sa ganong paraan, naghiwalay sila ni Abraham. Kaya hindi lahat ng maganda sa paningin mo, mapapaganda ang buhay mo. Hindi lahat ng maganda sa paningin mo, magpapaganda sa buhay mo. In fact, may maganda sa paningin natin. Kapag wala si Lord, yun na magpapapangit sa buhay natin. Ingat ka sa magagandang tinitingnan mo, baka yan na magpapangit ng buhay mo kapag wala si Lord. Maniwala ka. Kaya pinili ni Lot ang buong kapatagan ng Jordan sa silangan. Sa ganong paraan, naghiwalay sila ni Abraham. 12, si Abraham ay nagpaiwan sa Canaan, habang si Lot naman ay naroon sa mga lunsod ng kapatagan.
Nagtayo si Lot ng mga tolda malapit sa Sodom. 13. Ang mga tao sa Sodom ay talamak na makasalanan. Labis ang pagkakasala nila laban sa Panginoon. Napansin niyo po? Yung natanaw ni Lot, kinalaunan, na maganda, nagunaw. Kaya pag vague vision yan, pag human lang yan, lahat ng yan magugunaw. Kasi yung pinili niyang lugar, yun ang Sodom at Gomora. Yung paligid nun. Kasama. Yung pinili niya sa nagunaw. Di naman niya kasi akalain na gano'n na mangyayari. Hindi mo na nga alam kung ano mangyayari eh. Pinairal mo pa yung sariling vision mo eh. Pinairal mo pa yung emosyon, yung maganda sa paningin. Kaya importante yung God-given vision. Kapag wala si Lord dun sa paningin, lahat ng yan ay magmamala Sodom at Gomora. That's why Jonathan Swift once said, vision is the art of seeing what is invisible to others. Vision is the art of seeing what is invisible to others. Tumingin din si Lot, ngunit iba ang vision ng taong sinasamahan ng Diyos. Pag hindi tayo sinasamahan ni Lord, pag wala yung vision galing sa Panginoon, lahat ng yon magiging Sodom at Gomora. Susunugin lang yan. Akala niya maganda yung lugar, akala niya nakaisa siya, akala niya yung pinakamaganda na nangyari sa kanyang buhay. May kasabihan nga mga matatanda, lahat ng akala ay mali. Kapag wala ang Panginoon, lahat matutunaw. Pinairal niya ang kanyang sariling paningin. Pinairal niya yung ganda sa kanyang paningin at sarili niyang emosyon, lahat ng yon ay naglaho. Vision is the art of seeing what is invisible to others. Pero ikaw, kapag may pangitain kang galing sa Panginoon, although my circumstances was homeless, less, my vision wasn't. So wag mong titignan ang sarili mo sa pangkaraniwan lang na nangyayari sa buhay mo. Tignan mo ang sarili mo sa ipinapatingin sa iyo ni Lord. Wag mong paniniwalaan yung mga bagay na sinabi lang sa iyo ng tao. Nung sinabi sa iyo ng tao, wala kang kwenta, yun na rin ang tingin mo sa sarili mo. Nung sinabi ng sitwasyon, wala kang pera, wala kang ganito, wala kang pangkain, hindi ka mahal ng Panginoon, ganun na rin ang tingin mo sa sarili mo. Hindi. Tingnan mo yung sarili mo sang-ayon sa paningin na nais ng Panginoon na gawin mo. Ganyan na nga yung sitwasyon mo, ibahin mo ang pananaw mo. Pananaw na hindi natutunaw. Pananaw na nagtatagumpay. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon. Yes, hindi mo pwedeng i-deny yung realidad ng buhay. Ano yung realidad o sitwasyon mo ngayon? Tandaan mo kapatid, ang vision nagbabago. Kayang baguhin ni Lord ang buhay mo. Yung sinabi ni Lord, yung sinabi ng mundo na di na magbabago yung buhay mo, na masamang tao ka na ganyan na lang ang buhay mo habang buhay, hindi ka na makakalaya dyan sa bisyong yan. Hindi na magbabago ang reputasyon mo. Kapatid, sabi lang ng tao yun. Yun na nga tingin ng tao sa iyo eh. Yun patinginan mo sa sarili mo. Baguhin mo ang pananaw mo. Tingnan mo kapatid na ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Na ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon. Na yung Diyos ay kayang baguhin ang sitwasyon mo. Sinabi na ng tao, pang impyerno ka, ganun na rin ang tingin mo. Ibahin mo ang tingin mo dahil iba ang tingin ni Lord sa iyo. Iba ang tingin ni Lord sa iyo kaysa tingin ng ibang tao. So right now, if you're this person, na sinasabi mo o sinasabi ng ibang tao, ganito ang sitwasyon mo. Hindi maganda ang sitwasyon mo, hindi na mababago, iba ang sinasabi sa iyo ni Lord. Because the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come, sabi ni Jesus in John 10:10, I have come that they may have life abundantly. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Di ka na mababago, di ka na maliligtas, sabi ng Panginoon.
Yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Sana mga kapatid, makita mo yung pinapakita ni Lord. Lord, I pray for victorious vision sa bawat isa. If you want a changed life, a changed situation, a changed heart, a changed mind. Maybe if this is your first time, na iso-surrender mo yung buhay mo sa Panginoon. Surrender yourself, your emotion, everything na pang sarili, kapatid. Dadalhin ka niyan sa kapahamakan. At hayaan mo si Lord ang mag-drive sa'yo at magpakita sa'yo ng magagandang bagay. Magagandang plano niya sa iyong buhay. If you're this person right now and you want to receive this God-given vision, this God-given dream na magbabago sa buhay mo at sa ibang tao, I want you to close your eyes right now. Mananalangin tayo ngayong oras na ito, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. In Jesus' name, amen. Kapatid, sa mga nakakakita ngayon na hindi maganda sa kanya-kanyang sitwasyon, sa iyo na kung saan hindi maganda ang tingin ng mga tao, baguhin mo ang tingin mo, kapatid. Yung pangit na tingin nila sa iyo at sa pamilya mo, gandahan mo simula sa araw na ito. Tingin na galing sa Panginoon. Pangitain na babago ng buhay mo at ng mga tao sa paligid mo. Father, in the name of Jesus, I pray, God, for vision. Lord, I pray for a God-given vision right now. Tanggalin mo po, Panginoon, lahat ng humahadlang sa kanyang puso't isipan para hindi matanggap ang katotohanan na pwede pang mabago ang kanyang buhay. Na may pag-asa pa siya. Na habang buhay siya, Panginoon, may pag-asa pang naghihintay sa kanya. Lord, I pray right now for a God-given vision. Lord, I pray for a faith-driven vision. Lord, I speak for a life-changing vision. Nababago sa buhay niya, sa pamilya niya, sa negosyo niya, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dalangin ko, Panginoon, ang pangitain na hindi matutunaw at hindi magugunaw. Pangitain na nagmumula sa iyo. Pawiin mo, Panginoon, lahat ng mapanirang pananaw sa kanyang puso't isipan. Lahat, Panginoon, ang sumisira sa kanyang pagkatao, na yun na, Panginoon, ang kanyang nakikita sa kanyang sarili. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, I rebuke it right now. We renounce it right now. Lahat ng deadly na seeds na visions na itinanim sa amin ng kaaway, palitan mo po ito, Panginoon, ng pangitain na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lahat, Panginoon, na mapanira na binhi, Panginoon, na salita, na pangitain, Lord, na lagi naming naiisip, winawasak namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Change our hearts, our lives right now in the name of Jesus. Just come to Jesus right now. I will give you a few seconds right now. Ikaw at ang Panginoon. Renounce everything. Mga bagay na sumisira sa iyong paningin, sa iyong damdamin, at sa iyong buhay ngayong oras na ito. Just lay it down to the Lord. Just surrender everything to God. Kung alam mong mapanira, kung alam mo yung bagay na yan, kapatid, ay hindi makakatulong sa buhay mo at sa paligid mo, surrender everything to the Lord. In the name of Jesus. Renounce that vague vision. Yung mga pansariling pangitain. Yung mga emotion-driven na vision. Pawiin mo po ito, Panginoon. Palitan mo, Panginoon, ng pangitain na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ayusin niyo po, Panginoon, ang aming pangitain. Lahat ng ipinatingin sa amin ng kaaway,
na mapanira sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ayusin mo po ito, Lord, in the name of Jesus. Lahat ng pangitain na sumisira sa buhay namin, sa pamilya namin, sa ginagawa namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, I pray for God-given vision now. Lord, I pray for a faith-driven vision. Pagkaloob mo po ito sa Kanya. Lord, I pray for a life-changing vision right now. Baguhin mo po itong pananaw na ito, itong paningin na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, touch our minds, our hearts. Change it, Lord. Oh, God. Renounce everything. Dawit ang pamilya mo dito, kapatid. Dawit lahat ng sinimulan mo. Change it, God. Not my will, but yours be done, Lord. Tumanaw ka, kapatid, ng ipinapatanaw sa iyo ng Panginoon. Tanawin mo yung binibigay sa iyo ng Panginoon. Ang tanawin mo yung sinasabi sa iyo ng Panginoon. Lord, I pray for heavenly vision. In the name of Jesus. Oh Lord. Oh Jesus. Let your vision flow right now. Sa lahat ng naririto at nakakapanood nito, Panginoon, baguhin mo ang kanyang pananaw, ang kanyang buhay. In Jesus' name. Oh Lord. Oh. Receive your vision right now. Receive it. Change every vague vision. Oh Lord. Oh God. Lord, you are the same yesterday, today, and forever. Lahat ng binigyan mo, Panginoon, ng pangitain mula noon hanggang ngayon, na nabago yung buhay. Ikaw yung Diyos na nagbigay ng pangitain na bumago ng buhay at ng mundo. Lord, I pray, yung same vision na yan, Panginoon, na bumabago, ay siya ring vision na ma-receive ng bawat isa. Meron dito, Panginoon, bibigyan mo ng magandang pangitain, ng victorious vision para sa kanyang family, sa kanyang negosyo, sa kanyang personal na buhay. Sa gawain na iniatang mo sa kanya, vision is a clear mental picture of a desired greater future given by God. Receive your God-given vision now. Receive your faith-driven vision and your life-changing vision now in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos na nagbabago ng buhay, nagbabago ng pamumuhay. Lord, tinatanggal na po namin lahat ng pangit na paningin na itinanim sa amin ng kaaway. Yung pangit na nakikita namin at pangit na nakikita ng iba, pinapalitan mo ito, Panginoon, ng pangitain na napakaganda at hindi maipaliwanag ng iba na pwede palang mangyari sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ngayong oras na ito, kapatid, pangalagaan mo yung pangitain na yan, na ibibigay sa iyo ng Panginoon na sang-ayon sa kanyang banal na salita at napakagandang plano sa iyong buhay. Always remember that you are an asset and not a liability. You are blessed and not cursed, not because of your own self, but because of Jesus who is in you. Right now, people of God, I want you to receive these blessings, this declaration, which God promised in Numbers chapter 6.
Every time i-declare ito, the Bible said, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen and amen. God bless you all. See you next week. Jesus loves you.